Good morning, good morning, good morning mga mahal na kababayan. So ito na po ang nakakatakot. Nakakatakot na po ang nangyayari po sa mundo. Dahil nakita po natin, nakikita po ninyo po dyan sa screen, yung China binantaan na ang Pilipinas na huwag makialam sa nangyayaring tensyon sa Taiwan. Naku, nakakatakot. Ito pa mga mahal na kababayan ang maaaring mangyari dahil napakarami po ng mga Filipino, mga kababayan po nating nagtatrabaho sa Taiwan. Hindi naman po siguro magpapabaya ang administrasyon at ang gobyerno po natin na hindi makialam dahil ilang libong mga Filipino ang nandoon po sa Taiwan. Abay nako, tingnan nyo mga mahal na kababayan, mapapanood po ninyo ang video po ngayon at talagang maging ang ating mga mambabatas at ang ating gobyerno ay hindi rin sila makikialam kung mayroon pong salitang kung may conditional po, condition kung hindi madadamay ang mga kababayan po. Ang ating mga Armed Forces of the Philippines ay naghahanda na rin sa maaaring maganap o sa maaaring masamang mangyari kapag nagkaroon ng kaguluhan sa dalawang bansa na yan. At makikita nyo sa video mamaya mga mahal na kababayan kung paano pinapalibutan ng China ang Taiwan. Panoorin natin mga mahal na kababayan. Naman ng China ang Pilipinas na huwag makisawsaw sa nangyayaring tensyon ngayon sa Taiwan. Buwelta naman ng palasyo, hindi makikialam ang Pilipinas basta hindi tayo madadamay sa gulo. Nasa frontline balitang yan si Gio Robles. Mainit ang Taiwan sa mga oras na ito. Pinapalibutan sila ng mga eroplano at barkong pandigma ng China na tila pumuposisyon para lumusob. Ang Taiwan malapit lang sa Pilipinas, partikular sa Northern Luzon. Kaya na O nakikita nyo mga mahal na kababayan kung gaano kalapit ng Taiwan sa Pilipinas, nasa Northern Luzon, nasa ibabaw na bahagi lang yan ng Pilipinas natin mga mahal na kababayan. Kaya kung titingnan nyo, kapag nga nagkaroon talaga ng tensyon at kaguluhan dyan, kapag nagsimula ng umatake itong China, ay talagang maaaring hindi madadamay ang ibang mga kababayan natin sa Pilipinas. At sigurado, yung mga kababayan natin na ando nagtatrabaho sa Taiwan, sigurado, makikialam at makikialam ang Pilipinas dyan. Alangan namang pababayaan yun ng gobyerno natin, di ba? At sadyang napakalapit ng Taiwan sa Pilipinas, mga mahal na kababayan. Sige, ituloy natin panonood. Ang Armed Forces of the Philippines nakamonitor at naghahanda sa mga posibleng mangyari. Start planning for actions Yay. in case there is an invasion of Taiwan. If something happens to Taiwan, inevitably, we will be involved. Ayun. Narinig nyo mga mahal na kababayan? If the Taiwan inatake, di ba? Pag inatake na sila, inevitably, ibig sabihin hindi yan maiiwasan na mai-involve tayo. At kapag nangyari yan mga mahal na kababayan, abay, sigurado magkakagulo ang mundo. Yan ang nakakatakot na mangyayari sa atin. Dahil, syempre, ang mga Pilipino ay mahilig magtrabaho sa ibang bansa. At kapag nagkaroon ng kaguluhan sa ibang bansa, anong gagawin nito ng mga Pilipino, mga kababayan natin? Hihingi ng tulong yan sa ating gobyerno. At kapag nakialam na ang Pilipinas, ang gobyerno natin, that's the move na kung saan mai-involve ang Pilipinas. At yan mga mahal na kababayan ang nakakatakot dahil kapag nadamay na tayo, pati tayo dito, baka bombahin na rin ng China. Baka magkatotoo na rin ang kinakatakutan natin na magkaroon ng World War III. Itutuloy natin mga mahal na kababayan.
Babala naman ng China sa Pilipinas, huwag daw tayong makisawsaw sa isyu ng Taiwan. Tila nagbabanta pa ang tono ng China sa pagsasabing ang sinumang nakikipaglaro sa apoy ay masusunog. Tama. Buwelta naman ng Malacanang, wala tayong balak makialam, pero ibang usapan kung madadamay tayo. Lalo't mahigit 250,000 OFW sa Taiwan ang madadamay kapag nagkagyera. 250,000. We're not saying when that invasion will take place, whether it will take place at all, pero importante sa atin na hindi tayo natutulog sa pansitan. Sa kabila ng pagbabawal sa atin ng China na makialam sa isyu nila sa Taiwan, wala namang patumanggang nakikialam ang China sa pagbili natin ng fighter jet sa Amerika. Anila, palalalain lang daw nito ang tensyon sa rehiyon. Tila may pinupuntirya raw ang Pilipinas sa balak nating bumili ng mga armas. Tinabla naman yan ng Malacanang. Layunin lang daw ng pagbili ng mga fighter jet ay ang depensahan ang ating mga teritoryo. That is not for any specific target or state. That is for our defensive posture. Pumalag din si Senate President Chis Escudero sa pakikialam ng China sa modernization program ng ating militar. Sabi pa ng Senate President, may kapangyarihan at karapatan ng bawat bansa na palakasin at tiyakin ang seguridad nito. Hindi rin daw ibig sabihin na aatake at lulusob na rin tayo sa anumang bansa. Sakali man daw na matuloy ang pagkubkob ng China sa Taiwan, binigyang diin din ni Escudero ang pagkakaroon ng contingency plans para hindi maipit sa gulo ang mga Pilipino roon. Iyon, mga mahal na kababayan. Ganon. Siyempre, isipin nyo mga mahal na kababayan, 250,000 na mga Filipino ang nagtatrabaho sa Taiwan. Talagang pag nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng Taiwan at China, abay talagang hindi maiiwasan na hindi kikilos ang gobyerno dyan. Kailangan naman hindi po proteksyonan, pababayaan ang kababayan po natin dyan sa kaguluhan sa pagitan ng dalawang bansa na yan. Ay talagang makikialam at makikialam po ang gobyerno po natin. Ano kaya ang mangyayari mga mahal na kababayan kung talagang magkakaroon talaga ng kaguluhan sa pagitan ng China at ng Taiwan. Talagang napakalapit lang ng Taiwan sa atin. Sa northern part ng Luzon po yan, mga mahal na kababayan, abay, hindi maiiwasan. Kapag nagkabombahan na dyan, yan ang nakakatakot. Diba? Papalapit sa atin ang gulo na ginagawa ng ibang bansa. Hindi nyo napapansin mga mahal na kababayan na pati yung China minsan nagnanais talaga nilang maagaw yung West Philippine Sea. Baka nga parang yan tinitisting lang muna nila at para ipakita na kayang-kaya nilang manakop ng ibang bansa. Papalapit na sila sa atin mga mahal na kababayan. Kaya dapat talaga ang Pilipinas ay maghanda na rin ng mga pandigma. Tama nga naman ang ginagawa ng pamahalaan natin na bumibili tayo ng mga jet fighter at saka mga missiles, 'di ba? Kasi nga kapag ganyan na, ayaw mo ng kaguluhan, pero ikaw ang guguluhin, anong magagawa natin? Kaya lang naman, tutunganga lang tayo at magpapasakop sa kanila. We need to fight back, di ba? Kapag nangyari yan, ano kaya ang magiging unang hakbang ng gobyerno? Yan ang aabangan natin mga mahal na kababayan dahil any time of the day, maaaring umatake ang China dyan sa Taiwan. Paano na ang ating mga kababayang nag-OFW na nagtatrabaho po doon sa Taiwan? 250,000 plus po yan. Napakaraming mga pamilya, mga mahal sa buhay nila ang umaasa din sa kanila at naghihintay dito sa Pilipinas. Abay, dapat maging aktibo at maging alerto po ang gobyerno po natin dyan. Baka yan, kapag nadamay, isa na namang pagmumulan ng malaking kaguluhan yan mga mahal na kababayan. Yan ang sinasabi natin na dapat ang mga Pilipino should be united, hindi dapat divided.
Hindi ba? Hindi dapat divided, hindi dapat nagkakagulo tayo mismo na mga Pilipino. 'Di ba? O tingnan nyo ngayon, kapag dumating ang panahon ng gera at tayo na ang kinubkob ng China, o 'di ba? Anong gagawin natin kung tayo hindi nagkakaisa? Nako, nakakatakot. Kaya dapat nagkakaisa tayo. Ibang usapan na po ang gera. Maraming mga susunod na henerasyon ang madadamay, yung mga anak natin at mga anak ng mga anak natin, mga apo. Di ba? Kawawang kawawa sila pag nadamay sila. Kaya tingnan natin na itutuloy natin ang panonood. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Iyon. O di ba? So, ang video po natin ay talagang legit dahil ang nagbalita po nito ay News 5 na po. Kaya mga mahal na kababayan, maging alerto po ang Pilipinas sana. Maging alerto sana ang pamahalaan at maging yung mga pamilya sa Pilipinas na andito na may pamilya din na nasa Taiwan. Abay, kumilos na po kayo, humingi na po kayo ng tulong sa gobyerno at makauwi na agad yung mga Filipino na andun sa Taiwan. Yan nga kaya nga mahirap talaga kapag nag-abroad. Mahirap talaga kapag hindi ka nagtatrabaho sa sarili mong bansa. Tapos nagkagulo doon sa pinagtrabahoan mo, damay ka. Iiyak-iyak ka ngayon. Tatawag-tawag ka ngayon lang, Diyos ko, gusto ko nang umuwi. Nako. Mas maganda pa talaga magtrabaho na lang sa sariling bansa. Di ba? Pero naman, napakalaki talaga ng naiitulong din ng OFW natin dahil talaga sa totoo lang sila ang mga tunay na mga bayani. Bakit? Isipin nyo mga mahal na kababayan, sila ang nagpapagal, sila ang nagano para makapasok ng maraming dolyar sa Pilipinas. Sana naman, kumilos agad ang gobyerno natin, ang administrasyon po natin ngayon para at least matulungan agad sila maisalba ang buhay na nanganganib. Diba? Lalo mga kababayan po natin, bahala sila mag-era, basta yung mga kababayan natin makauwi agad sa Pilipinas. Ganun lang po yun. Kasi maraming pamilya ngayon, pustahan tayo, maraming pamilya ngayon ang nagwo-worry na dahil yung pamilya nila, asawa, anak, andun sa Taiwan na kung saan binabalak ng salakayin, lusubin nitong mapagsakop na China. So mga kaibigan, sana ay wag matuloy ang kaguluhan na yan dahil hindi nagbabadya lamang yan ng matindi pang pagsubok at kahirapan na maaring ranasin ng taong bayan, hindi lang ng mga Filipino, maging yung ibang lahi. Bakit? Wala namang naidudulot na mabuti yan Lahat tagutom, taghirap, 'di ba? Tapos magiging basta magulo talaga ang mundo kapag nagsimulang magyera. Ano naman kasi itong China, bakit naman nagsisimula ng mga hindi naman dati, wala namang ganun, 'di ba? Matagal na panahon natutulog ang China tapos ngayon parang nagiging agresibo sila mga mahal na kababayan para baga lahat na lang ng bansa na kaya-kaya nila ay kukunin na nila. Para naging makasarili itong China para gusto lahat kunin kahit hindi sa kanila. Nako. Pero itong Taiwan talaga, napakalapit kasi sa China. Kaya inaangkin nila. Dahil ang alam natin, yung Taiwan is dati rin talagang sakop yan ng China. At ngayon, gusto na sigurong bawiin talaga. Ay dito na kayo sa amin. Huwag na kayo magsarili, mga mahal na kababayan. Ganun po siguro. So mga mahal na kababayan, hanggang dyan na lang po muna at good morning po sa inyong lahat at isang malaking shoutout po sa lahat ng kababayan po natin sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maging dyan po sa mga kababayan po natin sa Taiwan, mag-iingat po kayo, protect yourself at kung maaari lang umuwi na agad kayo sa Pilipinas para hindi na po kayo madamay dyan sa kaguluhan mga mahal na kababayan. Shoutout po sa inyong lahat. At shoutout din po sa lahat ng mga kababayan po natin na nagkakagulo dahil yan sa political issues. Itigil nyo na po yan. Magtulungan na po tayo. Let us be united as one, not divided. Dahil walang maitutulong ang pagkakabahagi, mga mahal na kababayan. Okay, hanggang yun na lamang at maraming salamat sa hindi ko pa kasama sa aking munting channel. Huwag mo nang ipagkait ang simpleng pagpindot ng subscribe button at bell button at pakishare na rin ang video po natin para ma-warningan at mababalaan lahat ng mga kababayan po natin na may kamag-anak sa Taiwan. Good day po sa inyong lahat.